Pag may busal ka ng mais, wag mo agad-agad ito itatapon dahil magagamit pa ito lalo na dito sa ating recipe. Meron ako dito 5 piraso na mais na puti. Nabili ko to sa halagang 110 pesos per kilo. Ewan ko lang sa ibang probinsya, sa inyo po ba magkano kaya to? So ginayat ko lang yung mga butil ng mais hanggang sa matira yung pinaka busal nito. Matapos kong magayat lahat ng mais, piniga ko itong mabuti para lumabas yung pinakakatas niya. Para ka lang din nagpipiga ng niyog. Tapos inihiwalay ko yung laman sa katas. Malaki ang maitutulong nito sa ating recipe. At huwag mo nang itapon ang pinakabusa ng mais. Ang alam ko busa ito sa Kapampangan pero sa Tagalog I'm not sure, correct me if I'm wrong, kung busal ba ang tawag dito. Hindi ko ito agad tinapon dahil ito naman ay pakukuluan ko. At habang nagpapakulo naggisa na ako sa kasirola ng sibuyas at bawang. Hinalo ko lang ito mabuti at naglagay ng patis. Pagkatapos naman nito, naglagay na ako dito ng mais. Itong ulam na to naaalala ko, una ko natikman sa Pampanga nung bata pa ako. Ngayon, iba-iba na ang version nito. May naglalagay ng karne, ng hipon, iba't ibang gulay, at chicharon. Pero kahit ano pa man ang isahog dito, isa pa rin talaga ang maaalala ko dito. Masarap talaga siya. At dahil kumukulo na ang busa ng mais, binalikan ko at tatanggalin ko na isa-isa ito. At ang pinagpakuluan ang siyang isasabaw ko dito. Mas makapagbibigay ito ng masarap na lasa ng mais. Kung sa tingin nyo naman ay kulang pa ang sabaw nito, dagdagan nyo lang ng tubig. Tapos ang pinakapampalasa ko dito ay itong pinatuyong hipon at shrimp cube. Tinakpan ko muna ito hanggang sa lumambot ang mais. Pagkalipas ng ilang minuto, napakabango. Gusto ko nang kumain. Kung mapapansin ninyo, ang lapot na niya. At syempre, tinikman ko muna to at talaga naman yung lasa okay na. Pero syempre, mas mapapalapot pa ito dahil dito sa katas ng mais. Pero bago ibuhos ito, make sure na nahalo muna itong mabuti dahil namumuo sa pinakailalim yung starch nito. Kung hindi nyo naman gusto yung sobrang lapot, maaari kayong maglagay ng mas madami pang tubig. Pero ako kasi gusto ko talaga dito ay malapot. Tapos sinimmer ko lang ito for 2 minutes at inilagay ko na ang dahon ng malunggay. Dinamihan ko na sa dahon ng malunggay kasi ito lang ang meron akong dahon sa ngayon dito at ito kasi pananim namin. Maaari kayong maglagay dito ng dahon ng sili, dahon ng ampalaya, bulaklak ng kalabasa at chicharon. So okay na po ito. Ito na ang version ko ng swam na mais. Ang nagastos ko sa recipe na ito ay wala pang 200 pesos kasama na yung kapartner na tuyo, 4 kami sa pamilya at buong araw na namin tong inulam. Actually, may natira pa, kaya meron pa kaming pang-almusal kinabukasan.